Diyos Ama, nasan ang iyong awa? Ako'y nananagoy, nakikiusap, humihingi ng tulong niyo. Patawarin niyo akong lahat dahil hindi ko nagawang ipagtanggol ang ating kaharian laban sa taksil at tulang awang si Adolfo. Tila yata wala nang nagmamahal sa akin. Napakapait ng aking buhay. Inagaw niya ang korona ni Haring Lencio upang magawa niya ang kanyang ninanais. Pati si Doc Iglesia na aking ama ay kanyang dinamay. O aking Diyos Ama, tila yata di mo dinidinig ang aking mga panalangin sa iyo. Hindi ko tuloy maalis sa aking isipan na ayaw niyo na akong tulungan. Kung ngayon, paano na ako? Sino ng aking malalapitan at makakapitan ko ang Diyos mismo ay ayaw na akong tulungan? Paalam na, Albania, aking sinilangan. Patawarin mo na lang ako dahil hindi kita na itong tanggol. Paalam na bayan ko. Paalam din sa iyo, Adolfong malupit, lawang taksil. O Flerida, o tadhana, kay lupit mo. Kinuha mo ang minamahal ko. Paalam na sa inyo! Ano yung tinig na aking naririnig? Tinig ng isang naghihinagpis na tao? Sino kaya siya? Parang nakita ko ng tao ito ah. Lola! Lola, nasan ka? Tulungan mo ako makalis dito! Sino ka? Ba't ako nandito? Magpahinga ka na lang. Ako ang nagigtas sa'yo. Hindi mo ba napapansin na tayo magkaaway? Siguro nga ay patay na ako kung hindi ka dumating. Subalit, ang pagkamatay ay siyang tunay ko'y kaligayahan. Angal! Hindi mo ba alam? Dinadagdagan mo lang yung pasakit? Salamat sa lahat ng tulong mo, kaibigan. Ano ba ang iyong problema? Maaari ko bang malaman? Sige. Sisimulan ko. Simula nung ako ipinanganak. Nakatira ako sa Albania, kung saan si Doc Ibliseo ang aking ama ay naninirahan. Si Prinsesa Floresca na aking ina ay nakatira sa Cotonou. At ako ay pinangalanan nilang Florante. Noong sanggol pa lamang ako, ay muntik na akong dagitin ng buwitri.
Nang nakita ng pinsan kong si Minalito na ako'y dadagitin ng buwetri, dali-dali niya itong pinana at napatay. At nung isang araw naman, habang ako'y naglalakad sa daan, ay kinuha ng isang aryon sa aking dibdib ang aking kapitong diamante. Buti na lang at hindi ako napahamak. Nang ako'y naging 9 na taong gulang, palagi akong nasa burol, dala-dala ang aking punot busog, at naghahanap ng hayop na pwede kong panain. Kapag ako'y napapagod, nagpapahinga ako at naliligo sa batis, kung saan masasayang nag-aawitan ng mga nayadis. Ang kanilang mga tawanan ay nakapagpapawala ng aking pagod. Pagkalipas ng ilang taon, ipinag-aral ako ng aking ama. Ngunit ayaw pumayag ng aking ina dahil ako'y lilisan. Bakit kailangan niya pang umalis? Dahil mas maganda ang pagtuturo roon. Kung hindi siya mag-aaral, ano ang kanyang magiging kinabukasan? Sino ang mag-aaruga sa kanya roon? Aalagaan siya ng kanyang mga guro at kaibigan doon. Sa mga sinabi ng ama ko, ay nakumbinsin niya si ina upang ako'y lumisan. Florante, ligayang pagdating. Kung nga pala si Antinor at ako magiging guro mo dito sa Atenas. Salamat po. O bakit? Kinatilungkot mo. Ayoko po kasi umalis sa Albania. Hayaan mo, ilipas mo yan. Huwag kang mag-aalala, Florante. Magugustuhan mo dito sa Atenas. Pagkakaroon ka ng maraming kaibigan. Binabati kita, Florante. May talento ka sa astrolohiya, filosofiya at matematika. Salamat po. Dito nagsimulang magalit sa akin si Adolfo dahil nasapawan ko siya. Magkakaroon ng pagsasadula ng trahedya ng dalawang apo. Si Florante, ang mangunguna bilang Pelonice. Si Adolfo, bilang Eteocles. Ikaw ang umagaw ng kapurian ko. Dapat kang mamatay. Adolfo, itigil mo yung kaibangan. Makalipas pa ang isang taon, isang sulat ang dumating para sa akin. Hindi! Marina! Bakit mo ako iniwan? Di ba lang tayo nagkita ng matagal na panahon? Hindi! Hindi ka maaaring mamatay! Maestro, paalam na po. Florante, lagi mo tandaan na mag-iingat ka kay Adolfo. Salamat po sa lahat. Tatandaan ko po ang inyong bilin sa akin. Mag-iingat ka, Florante. Kapag kailangan mo ng tulong, nandito lang kami. Leandro, sumama ka na lang kay Florante sa Albania. Salamat, Maestro. Paalam na po. Ingat niyo. O aking ama, O aking bunso. Magandang
Magandang araw po. Humihingi ng tulong ang Crotona sa inyo dahil nanganib po na masakop ni General Usmalik. Aasahan ninyo ang tulong namin. Florante, pupunta tayo kay Haring Linceo. Opo. Pagdating namin sa palasyo, ay sinalubong kami ni Haring Lucio. Mahal na hari, ang aking anak na si Florante. Ang binata sa aking panaginip, siya ang papalit sa aking trono. Maraming salamat sa inyong papuri. Ginagawa ko lang po ang nararapat. Mahal na hari, maaari ko po bang malaman kung ano ang pangalan ng binibining yun? Siya pala ang aking anak, si Laura. Sige Florante, diyan ka muna. Uusap na kami ng iyong ama. Sige po. Magandang umaga sa iyo, mahal na prinsesa. Kanina pa kita napapansin dito. Magandang umaga sa iyo, Florante. Salamat sa papuri. Lagi kang ikinikwento sa akin ng iyong ama. Sana'y makilala pa kita ng lubusan. Gayon din ako. Ngunit, ilang araw na lang at aalis ka na rin. Oo nga. Halika na. Pumasok na tayo at magsisimula ng tigil. Magandang gabi, Florante. Maganda ka na para bukas. Maraming salamat po sa inyong panaran. Magandang gabi po. Handa ka na ba? Malayo ang iyong lalakbay. Handa na po ako, aking ama. Mabuti kung gano'n. Mag-ingat ka. Karangalan ko po ang maglingkod sa inyo, Haring Linsyo. Ama, Haring Linsyo, magpapaalam din po ako kay Laura. Sige. Laura, Mag-iingat ka, Florante. Pangakong babalik ka. pangako, babalik ako. Pagdating namin sa Crotona, ay nakita namin ang mga hukbo ng General Usmalik. Nanalo tayo! Mabuhay ang Albania! Mabuhay! Mga kawal! Babalik na tayo sa Albania! Sa pagbabalik namin sa Albania, ay may nakasalubong kaming mga didinyagan na may dalang isang babae. Kami mga taga-Albania, pakawalan niyo ang babaeng yan. Binibini, ano ang iyong pangalan at bakit ka narito? Ako ito, Florante. Si Laura. Laura? Ano ang ginagawa mo dito at ba't ka narito?
Gusto ko lang malaman ang iyong kalagayan. Salamat sa iyong pag-aalala. Kamusta ka na? Naging mabuti ka ba? Mabuti naman ako. Pero Florante, kailangan ko ang tulong mo. May bayang malapit dito na dinakip ang aking ama. Huwag kang mag-alala, akong bahala. Ililigtas ko siya hanggat sa aking makakaya. Salamat at tumatingin ka. Ginawa ko lang po ang aking tungkulin. Matapos ang labanan, ay pinatawag ako ng hari. Bumalik ako sa Albania ng nag-iisa. Anong ibig sabihin nito? Sumama ka sa amin kung ayaw mong masaktan. Kumusta na, Florante? Matagal rin tayo hindi nag-usap. Kwentuhan mo naman ako. Walang iya ka! Anong ginawa mo kay Laura? Kuminahon ka lang, Florante. Kawan! Alisin niyo yan sa harapan ko! At doon, nagwakas ang aking kwento. Anong gagawin mo sa akin? Itigil mo yan! Tara, tingnan natin. Gumising ka! Nang mabalitaan kong pupugutan ng ulo ang aking minamahal, ako ay nagmakaawa sa hari na huwag na itong ituloy. Matapos nito, ako ay nagdamit herero upang makatakas sa kaharian. Laura! Lerda! Laura! Kumusta ka na? Okay lang ako. Katagal natin hindi nagkita ating mahal. Anong nangyari sa'yo? Paano ka napunta dito ha? Okay ka lang ba? Ha? Ngayon, ako'y ganap ng hari. Bibinyagan ko ang aking kaibigan na si Aladdin at si Plemeda bilang isang tunay at ganap na taga-Albania. Ikaw, Aladdin, binibinyagan kita bilang isang tunay at ganap na taga-Albania. At ikaw, Plemeda, binibinyagan kita bilang isang tunay at ganap na taga-Albania.
Florante, ako muna ay panandali ang magpapaalam sa iyo. May nagbalita kasi sa akin na sumakabilang buhay na ang aking ama. Kailangan ko siyang puntaan. Sa kabila ng mga kasalanan niya, siya ay manatiling ama ko pa rin. Paalam din sa iyo aking kaibigang Aladdin.